Ayos ka lang? Nag-aaral lang tanong sa akin ni Jessa nang pagkabalik ko sa may dining. Marahan akong tumangot tumiretso kay Tristan para kuhanin ito. Uuwi na kami. Paalam ko sa mga ito. Sigurado ka bang gusto mong umuwi? Ayaw mo bang dito na lang magstay? Tanong ni Sir Hendrix. Hindi na, uuwi na kami. Kita ko ang pag-aalala sa mukha ni Jessa. Magpahinga ka. Huwag mo masyadong paguring na sarili mo. Matapos yung sabihin yon, lumipat ang tingin niya sa aking likuran. Nakita kong palapit sa amin si Tamaro. Halata ang pamumula ng mata nito. Uuwi na kami, Jessa. Paalam niya sa pinsan ko at sa kanya kinuha sa akin ang baby bag. Naramdaman kong mainit niyang paghawak sa akin palabas ng monson. Tamaro? Pahabol na banta ni Jessa dito. Sinundan pa niya kami sa labas. Tinangawan niya lang ang pinsan ko at maling nagpaalam bago sumakay na sasakyan. Na-miss mo ba si Daddy, baby? Nakangiting tanong niya sa anak ko. Sumulya pa muna siya sa akin bago tuluyang pinaandar ang sasakyan. Tahimik ang buong biyahe namin pa uwi. Naipit pa kami sa traffic at tayong music sa radio naging ingay sa loob. Naagaw na sumunod na kanta ang atensyon ko. Naroon na makita kong nilingon ako ni Tamaro. Nothing's gonna change my love for you ang tumutunog ngayon sa radio. Gusto mo ba ilipat ko? Tanong niya. Umiling ako. Wag na, okay na yan. Sabi ko at nagiwas ang tingin. Unti-unting pumatak ang ulan sa may salamin. Lalo ring dumalmig ang paligid kaya naman mas lalo ko niyakap na mahigpit sa Tristan. Ramdam ko ang paggalaw ni Tamaro. Hinubad niya ang suot niyang itim na jacket. Nilalamig ang mga baby ko. Nakangiting sabi niya at kinumot yon sa amin ni Tristan. Ikaw ba, hindi giniginaw? Nahuutal pang tanong ko. Timid tong ngumiti sa akin at umiling. Nakaputing v-neck short lamang siya. Natahimik na lang ako habang amoy na amoy ko ang bango ni Tamaro sa kanyang jacket. Malakas ng buhos ng ulan pagdating namin sa bahay. Walang pagdadalawang isip na sumulong sa ulan ito at bumaba na sa sasakyan para buksan ang gate namin. Medyo natagalan pa siya kaya naman tuluyan na siyang nabasa. Shit! Mahinang sambit na lang niya na makapasok ng sasakyan. Pagkapasok sa garahe, nauna kaming pumasok ni Tristan sa loob. Naiwan si Tamaro para siguraduhin nakalock ang gate namin. Maligo ka na muna, baka magkasakit ka pa niyan. Salubong ko sa kanya pagkapasok niya. Tipid niya akong nitian at nagpaalam na aakit na muna siya. Nasa loob ng banyo si Tamaro nang pumasok kami ni Tristan. Nirapag ko ang anak ko sa kama para palitan ng damit. Di nagtagal lumabas si Tamaro na nakatuwali lang. Bagsak kamay kahabaan niyang buhok. Matapos kong mapalitan si Tristan, pumasok na rin ako ng banyo para makapaglinis ng katawan. Paglabas ko ng banyo, naabutan ko nakaupo si Tamaro sa itaas ng kama. Marahang tinatapik ang puweta ng anak namin para patulugin. Mas gusto mo bang dito na lang siya sa tabi natin matulog? Tanong niya sa akin. Kagad akong tumango. Dumiretso ako sa harap ng salamin para sandaling suklayin ang buhok ko bago sumampa sa kama. Di pa ako nakakahiga ng maayos nang bigla ako napasigaw nang kumidlat ng malakas sabay ng pagpatay ng ilaw. Shit, brown out! Daing niya. Sandali siyang umalis ng kama at problemadong bumalik. Di pa raw kasi nalilipat ang generator dito mula sa luma ng bahay. Sa totoo lang, ayoko naman talaga ng pinaplano ko. Ayoko siyang gantihan dahil ayoko maging katulad niya. Hindi ko pa talaga sigurado kung mabibigyan ko siya ng second chance. Konting panahon pa. Pupunta na rin naman siguro doon. Umupo ito at sumandal sa headboard ng kama. Mamaya na lang ako nagtutulog kapag nagkailaw na. Babantayin ka na muna kayo. Di ako nagsalita. Mula sa dilim, pinagmamasdan ko siya. Tanging liwanag mula sa buwan na nagbibigay ng ilaw sa amin. Malayo ko na pagmasdan si Tamaro dahil hindi naman siguro niya yan mahahalata. Dahil sa aking mga naiisip, bigla ako napahawak sa aking dibdib. Para bang ilang bultaheng kuryente ang naramdaman ko nang parang sa isang iglap lang bumalik ang lahat sa akin. Ang pamilyar na pakiramdam ko noon, tuwing nilapit at kakausapin niya ako, unti-unting nabubuhay mula sa aking puso. Tamaro? Tawag ko sa kanya. Mula sa bilis ng tibok nito, dumoble pa nang binanggit ko ang pangalan niya. Bakit, Angela? May problema ba? May kailangan ka? Mabilis sa tugon niya. Wala. Mahinang sagot ko. Dito na kontento dahil tumayo pa siya at umikot para makalapit sa akin. May problema ba? Sabihin mo sa akin. Nag-aalalang talong niya. Wala, Tamaro. Matulog na tayo. Pag-iiba ko ng usapan. Pero sadyang makulit siya at hinawakan pa ako sa braso. Mariin ako napapikit para tanggalin sa aking isipan ang paghaplos niyang iyon hanggang sa dinalaw na ako ng andok. Tamaro's POV. Di ako natulog hanggat di bumabalik ang kuryente.
Nang umilaw na, inayos ko ang pagkakakumot sa aking mag-ina bago bumaba sa kitchen. Kumuha ako ng kanang beer, baka sakaling makatulog na ako pag nakainom ako. Hindi mawala sa isip ko kung ba't biglang nagbago ang pakikitungo sa akin ni Angela. Bigla siyang bumait. Tamang lahat ng sinabi niya sa akin, wala akong ginawa kundi ang saktan siya. Inaamin ko simula una, ginamit ko siya para kalimutan si Maricar. Sinubukan kong kalimutan si Maricar sa mga panahong si Angela nagpapasaya at kasama ako. Pero nasayang lahat ng efforts ko noon dahil sa pagbabalik niya. Awa? Hindi ko alam kung yun lang talagang nararamdaman ko kay Maricar nang malaman kong kondisyon niya. Pero nanaig sa akin na siya yung una kong minahal. Kaya naman naging ganun kadali sa aking iwanan si Angela. Hindi ko sinasadyang sabing ayoko na sa anak namin. At gusto ko ipalaglag yon pero kasi nung araw din yon, tsaka ko nalaman na may matagal na akong tinatago. At ngayon hindi ko alam kung paano sasabihin kay Angela. Nakaupo ako sa may sala habang umiinom ng beer. Nawala ako sa pag-iisip nang marinig ko ang yapak ni Angela pababa ng hagdan. Tinignan ko ang wall kakatakitang 2:30 pa lang na madaling araw. Bakit gumising ka na? May kailangan ka ba? Mabilis na tugon ko sa kanya. Nagtuloy-tuloy to pababa at lumapit sa aking pwesto. Umagang-umaga umiinom ka? May bahid ng pangaral na sabi niya sa akin. Di ako makatulog, sagot ko. Kala ko hindi na ako nito papansinin pero nagulat ako nung tumabi siya sa akin sa may sofa. Dapat gatas ang iniinom mo, hindi yung alak na lang palagi. Alak na lang ba talaga nakikita niyong solusyon kapag may problema kayo? Patuloy na pangaral pa niya. Imbes sumagot, napangiti na lamang ako sa kanya. Kahit papaano, unti-unti na rin bumabalik ang dating siya. Promise, kahit sermonan niya ako araw-araw, ayos lang sa akin. Kung kakausapin niya ako ng ganito dahil sa pag-inom ko ng alak, kahit magkasakit pa ako sa atay, iinom ako araw-araw. Ngiti-ngiti ka dyan. Amoy alak ka na. Huwag kang papasok sa kwarto ha. Banta niya sa akin. Hindi ako nakaimik. Ngayon lang ako naging masaya na masermonan. Di na to nakapagpigil at tinampas niya na ako sa braso. Ano ba? Hiyaw niya. May kakaiba ako nararamdaman dahil sa pagpalo niya sa akin. Parang uminit sa aking paligid. Nakadagdag na rin marahil ang alak sa aking katawan. Ilang lunok ang aking ginawa habang nakatingin sa labi niya. Batid ko ang pagtataka niya dahil sa aking pagtitig sa kanya pero bago pa man siya makapagtanong, inangkin ko na nang may pag-iingat ang labi niya. I miss this. Namiss kong halikan siya. Tamaro? Daing niya sa gitna ng mga halik namin. Mas lalo ko na turn on nang marinig ang boses niya kaya naman mas diniin ko ang mukha niya sa akin para hindi na siya makapagsalita. Ayokong mauwi ito sa mas malalim na gagawin, lalo pat alam kong hindi na siya nakarecover sa nangyari. Pero hindi ko na rin talaga kayang pigilan pa ang sarili ko. Bumaba ang halik ko sa leeg niya pero hindi pa ako nagtatagal doon nang marinig ko ang paghikbi niya. Angela, look at me. Pag-aalo ko sa kanya. Mariin niyang pinagdikit ang mga labi niya at tumango. Hindi pa rin mapigil ang luha niya. Kung gusto mong makalimutan yun, Angela, kailangan mong labanan yung takot mo. Kung lagi mo nga alalahanin yun, hindi sila mawawala sa isipan mo. Naintindihan mo ba yon? Pagpapaintindi ko sa kanya. Patuloy lang siya sa pagtango pero batid ko pa rin ang takot sa sistema niya. Alam ko na gusto na rin niyang kalimutan yon. Kita ko yung mga efforts niya para labanan ang takot. Pero siguro kailangan ko siyang tulungan. Just think of me. Ako lang ang isipin mo. Mariing sabi ko. Dahan-dahan ko ulit nilapit ang labi ko sa kanya. Kalmado siya nung una habang tinutugon din ang halik ko. Pero nag-umpisa na naman siyang mataranta nang lumapat na naman ang halik ko sa leg niya. Naramdaman ko gusto na naman niyang lumayo. Kaya naman hinawakan ko na siya sa kanyang balikat para pigilan. Tamaro? Pagtawag niya sa akin. Nilipat ko ang halik ko sa labi niya at doon ko na inihinto iyon. Tinitigan ko siya. Tiningnan ko kung ayos na ba siya. Magagalit ba siya sa akin? Sisigawan ba niya ako o sasampalin? Nakita kong ilang beses na paglunok nito. Sinong naaalala mo dito, Angela? Tanong ko at saka dinampian ng halik ang leeg niya. Hindi siya sumagot. Nakikita mo pa ba sila? Sila pa rin ba ang naaalala mo? Tanong ko. Umiling na to at sinuklian ang titig ko. Pero ganoon na lang ang gulat ko nang yakapin niya ako. Ikaw na, Tamaro. Ikaw pa rin. Bakit ba kailangan mo pang malaman? Tanong ko kay Tamara habang nakahiga na kaming dalawa. Niyaya ko siyang matulog dahil madaling araw na. Nilipat ko na rin muna sa Tristan sa crib dahil amoy alak na si Tamaro. Gusto ko lang malaman kung ano yung mga nangyari sa inyo nung iniwan ko kayo. Sagot niya. Di mo naman na kailangan malaman yon. Tapos na.
Mas mabuti kung wag na lang natin balikan. Giit ko. Di ako matahimik. Alam ko malaki ang kasalanan ko sa inyo, lalo na sa'yo. Nalulumong sabi niya habang pinaglalaroan ng mga daliri ko. Tamara, wag na natin balikan pa yon. Wag mo nang ipaalala sa akin lahat ng ginawa mo noon at naiinis lamang ako. Sabi ko na may kasamang pangaasar. Pagod siyang umiti. Marahan niyang hinapos ang aking pisngi. I'm so sorry, Angela. Alam ko hindi sapat pero pangako ko babawi ako. Panigurado niya. Nagiwas ako ng tingin. Alam mo dati ayoko na talagang maniwala dyan sa salitang babawi ako kasi ilang beses na akong umasa dyan. Katulad na lang nung ginawa ni inay sa amin ni tatay. Kwento ko. Uminit ang gilid ng aking mga mata. Huwag na nga nating isipin yon. Basta ang mahalaga ngayon, ginagawa kong lahat ng to para kay Tristan. Dugtong ko pa. Gumalaw siya at naramdaman ko ang braso niya na yumakap sa aking bewang. Huwag lang para sa anak natin, Angela. Gawin mo to para sa kanya at sa'yo. Nakiliti ako sa hinga niyang tumatama sa aking pisngi. Sa tingin ko, inaanto ka na. Matulog ka na, Tamaro? Sabi ko sa kanya. Umiling to kaya naman kumunot ang noo ko. Lalo ring humigpit ang yakap niya sa bewang ko. Ayoko. Baka mamaya nagkukunwari ka lang na bati na tayo. Tapos pagtulog na ako, iiwan niyo na ako ni Tristan. Dahilan niya na ikinatawa ko. Grabe naman yung imagination mo. Natatawang sabi ko sa kanya at bahagya pa siyang tinapik sa braso. Pero hindi ko inaasahan ang pag-iyak nito. Hindi ko tuloy alam kung ano ba ang nangyayari sa lalaking to. Natatakot ako na iwan niyo ako. Baka maisipan mong gantihan ako at sumama ka kay Hendrix. Sabi niya habang umiiyak. Merong bar si Tamaro, hindi ito maglalasing. Nang ilang kanang beer lang. Sa tingin ko, naghalo-halo ng nararamdaman niya. Matapang niyang nailabas lahat ng problema niya. Marahan kong tinaas ang kamay ko para pahira ng luha sa pisngi niya. Kung gusto nga talaga niyang iwanan, wala sana akong hindi na sana ako papayag na sumubok tayo ulit. Gaya ng sabi ko, hindi na lang para sa ating dalawa ito. Kasama na si Tristan sa mga desisyon natin. Pagpapaintindi ko sa kanya. Narinig ko pa ang ilang beses niyang paghingi ng sorry hanggang sa tuloy na siyang kinain ng antok. Sa pagkakaalam ko, iniwan niya kami noon para kay Maricar. Wala naman ako maisip na ibang pangdahilan o mas malalim pang dahilan bukod doon. Masayang gising ko kinaumagahan. Mas lalo ako natawa na magsimula na namang magingay si Tristan. Para bang kinakausap niya kami kahit naman hindi namin yun naiintindihan? Ang kanyang mga laruan basa na rin dahil sa kanyang sariling laway. Nalilinis mo naman yung mga toys mo. Pagkausap ko sa kanya, nasanagot niya ng hagikik. Sandali ko siyang iniwan para tingnan ang niluluto ko. 8:00 ng umaga, tulog pa rin si Tamaro. Nailabas ko na nga kanina mga labahin dahil maglalaba ako pagkatapos ng almusal. Hindi naman umiiyak si Tristan para magpabuhat. Umiiyak lang ito pag gutom na o puno na yung diaper niya. Good morning! Paos na bati ni Tamaro habang nagkukusot ng mata. Nilingon ko siya at bumati rin pabalik. Nasa dining na kami ni Tristan at nilapag ko na siya sa crib niya doon. Bahagya ako napanguso na makita ko. Hindi nito malalaman kung lalapit ba siya sa akin o ano. Pero sa huli lumapit siya at tinalikan ako sa ulo. Akala ko panaginip lang. Wala sa sariling sabi niya. Natawa ako lalo na makita kong namumula ang tenga nito. Nahihiya siyang napahawak sa kanyang batok. Hindi na siya nakapagsalita pa. Nilingon niya ang anak naming hanggang ngayon nag-iingay. Lalapitan sana niya nang kaagad ko siyang pinigilan. Huwag kang lalapit kay Tristan. Ang baho mo. Maligo ka muna. Malungkot itong tumingin sa akin. Nagugutom na ako. Sabi nito sabay hawak sa tiyan niya. Inirapan ko siya tiniya ang lapitan ng anak namin para makakain na kami. Inaasikaso ko siya. Pinagtimpla ko pa siya ng kape. Kagaya ng dati. Naging maayos ang sumunod pang araw. Ramdam ko bumabawi na talaga siya sa amin at nagbago na talaga. Mas lalo naman ako nainip sa bahay na magpadala siya ng kasambahay, kaya naman wala na ako magawa. Halos buong araw kaming nakakulong ni Tristan sa kwarto. Nakikinood na lang ako ng cartoons kasama siya. Ginabi ka na naman. Mahinahong bungad ko kay Tamaro pagkarating niya. Naabutan niya kami ni Tristan na nanonood ng TV sa may living room. Lumapit siya sa amin at humalik. Sorry, galing kasi ako sa bar natin sa Alabang, paliwanag niya. Di na lang ulit ako sumagot. Binalik ko ang atensyon ko sa pinanonood namin. Ayokong isipin niyang nagiging clingy ako. Tumabi siya paupo sa akin at bahagyang kumunot ang noo ko nang kunin niyang kamay ko at paglaruan ng daliri ko. Nilingon ko siya.
Ang isang kamay niya ay napako sa kanyang bulsa. Gumagalaw din. Iyon. Mabilis siyang huminto na makita niyang pinapanood ko siya. Ano nangyayari sa'yo? Tanong ko. Mabilis siyang umiling. Wala, may iniisip lang. Pinanliitan ko siya ng mata. Kita ko ang kaba sa kanyang muka dahil sa ginawa kong titig sa kanya. Baka gumagawa na naman ang kalokohan ng isang to. Hindi siya umalis kinaumagahan. Nagtaka pa nga ako na makita kong inaayos ang garden. Tinanong ko pa siya kung ano nakain niya pero ngiti lang sinagot niya sa akin. Nagtanim siya ng mga bagong bulaklak kahit tirik ang araw. Na makatulog si Tristan, sinubukan kong tumulong. Wag na Angela, magpahinga ka na lang sa loob. Matulog ka rin, tabihan mo si Tristan. Pagpigil niya sa akin. Sinamaan ko siya ng tingin. Bakit parang umiiwas ka sa akin? Ako. Nagulat siya at napatayo. Hindi naman sa ganon. Ayoko lang na mahirapan ka, sabi niya. Dahil din siguro sa inis ko, hindi ko napigilang masungitan siya. Kung gusto mong mapag-isa, sabihin mo. Para naman alam namin kung saan kami lulugan ng anak mo. Tuloy-tuloy na sabi ko at agad nang pumasok sa bahay. At dahil Biyernes walang pasok si Jessa, kaya naman naisipan kong punta na lang namin siya ni Tristan. Pupunta ka kina Jessa? Mahinahong tanong niya na salubungin niya ang pagbaba namin. Oo, at least doon may pakialam yung mga tao sa amin. Parinig ko. Angela, pagtawag niya. Wag mo na muna kaming pigilan. Gusto rin namin makalabas dito sa bahay mo. Pagmamatigas ko. Hindi. Siguro nga mas mabuti kung doon muna kayo kina Jessa. Sabi niya na ikinagulat ko. Abat napahiya pa pala ako doon dahil akala ko pipigilan niya kami. Sa kanya pa mismo nang galing na umalis nga muna kami. Bahala ka sa buhay mo. Inisasabi ko at iniwan namin siya mag-isa doon. Pinagtawanan ako ni Jessa nang sabihin ko sa kanya ang problema ko. Pakiramdam ko tuloy bigla na lang din siyang pumabor kay Tamaro. Gusto ko siyang intindihin pero wala talaga eh. Palagi siyang wala sa bahay at kuminsan gabi pang umuwi. Pag nasa bahay naman kung ano-anong ginagawa. Biruin mo ba naman mag-ayos ng garden namin? Eh hindi naman niya normal na gawain yun. Himutok ko kay Jessa. Natatawa lang tong nakikinig sa akin. Baka naman busy lang. Napanguso ako. Magtatayo ba siya ng flower shop? Tinulog ko na nga lang ang inis ko. Ni hindi nga pumunta sa Tristan para sunduin kami. Di naman ako nag-abalang umuwi pa kami. Maaga ako nagising kinaumagahan. Pagkalabas ko ng kwarto, si Sir Hendrix ang sumalubong sa akin. May dala tong traveling bag. Nginitian niya ako na makita niya ako nakatingin sa bag niya. Out of town conference, sabi niya. Ano, nilayasa mo na ba si Tamaro? Tanong niya sa akin. Hindi, uuwi din kami mamaya. Sagot ko. Tumango siya at ginitian ako. Maging sa kanya tuloy naninibago ko. Lumapit siya at tumalik sa aking ulo. Sinabi niyang halik ko na lang din siya kay Tristan dahil kailangan niya nang umalis. Mag-iingat ka, pahabol ko. Ngumiti siya at kinindatan pa ako. Para sa'yo. Hapon na ng pagpasyahan naming umuwi. Bago mangyari, pinagpalit pa ako ni Jessa ng dress. Binili daw talaga niya iyon para sa akin at di niya ako paaalisin kapag hindi ko daw isinuot. Kahit ayoko, sinuot ko na lang para wala na ding problema. Wow! Saktong-sakto talaga sa'yo ha? Namamanghang sabi nito. Umuwi ka na nakaganyan, bagay sa'yo, ang ganda mo. Panguutupan niya. Magsasalita pa lang sana ako na agad kami nagulat sa umahangos na kasambahay nila. Ma'am, may tumawag po yung asawa daw po ninyo. Kinabahan ako. Di pa niya natatapos ang sasabihin na agad naman akong tumakbo palabas. Jessa, ikaw munang bahala kay Tristan. Pinatid ako ni Jessa sa kanilang driver. Nasa biyahe pa lang umiiyak na ako sa kaba at takot. Ano nangyari kay Tamaro? Mas lalo ako naiyak sa driver nang maipit kami sa traffic. Sa iba siya dumaan at mas napalayo kami. Halos gusto kong bumaba na lang at takbuhin pa uwi sa amin. Doon ko lang na-realize ang suot kong puting dress. Di na ako nakapagpalit pa ng tsinelas sa panloob na bahay. Walang ilaw ang buong bahay pagdating namin. Patakbo akong pumasok sa loob at sinigaw kaagad ang pangalan ni Tamaro. Binuksan ko na lang lahat ng ilaw sa buong bahay pero hindi pa rin siya makita. Nang malibot ko ang buong bahay, sinunod ko ang garden. Sa garden ko siya iniwan kahapon. Mabilis akong nagtungo doon. Kagaya sa loob ng bahay, madilim din doon. Tamaro! Sigaw kong muli. Napabalik-was ako nang bigla ako makarinig ng kung ano. Pamilyar ang kantang iyon sa akin hanggang sa unti-unti, lumiwanag ang buong garden. Naaninag ko ang hindi pamilyar na arko sa may gitna. Wala iyon kahapon. Mas lalo ko narinig as background music ang kantang Got to Believe in Magic.
Napatakip ako sa aking bibig nang tuluyan kong makita ang kabuuan ng garden. Halos lahat ng kaibigan ni Tamaro kasama mga asawa nito ay nandoon. Maging si Jessa karga si Tristan nandoon na rin. Naunahan pa ako? Nawala sila sa paningin ko nang humarang si Tamaro sa harapan ko. May hawak siyang magandang sapatos. Lumuhod siya at pinalitan ng suot kong tsinelas pambahay. Pakiramdam ko tuloy si Cinderella ako. Tumigil siya sa akin at tinuluyan niya ako suot ng sapatos sa aking paa. Thank God I found you. Again. Sambit niya sa akin na mas lalo kong kinaiyak. Kung sana palagi na lang ganito, pero alam kong marami pa kaming pagdaraanan ni Tamaro. Napatakip ako sa aking bibig na may nilabas siyang maliit na kahon. Napasinghap ako kasabay binuksan niya iyon at nakita ko isang diamond ring. Alam ko masyado mabilis, Angela, but please give me a chance. I want to marry you again. Angela? Ramdam ko ang sinseridad doon. Napatingin ako sa paligid. Ang lahat nakangating nanonood sa amin. Naghihintay din ang aking sagot. Will you marry me, Angela? Tanong niya ulit. Mariin ako napapikit at umiling. Nang muli akong dumilat para tingnan si Tamaro, nakita ko, nakaawang ang bibig nito. Ang kanyang mga mata namumuna na din. Sorry. Sorry, Tamaro. Paulit-ulit na sabi ko pa sa kanya. Narinig kong pagsinghap na iba mga bisita. Bumigat ang aking dibdib. Nasasaktan din ako sa naging desisyon ko. Pero hindi pa ako handa. Masyadong mabilis, hindi ko pa kaya. Bakit, Angela? Wala sa sariling tanong niya habang unti-unti, tumulong luha mula sa kanyang mata. Sorry. Nagkabulungan ng iba. Nakita ko ang pagkadismaya sa mukha ng mga kaibigan ni Tamaro. Nang di ko nakinaya, tumakbo na ako papasok sa bahay at tagkulong sa kwarto. Bumuhos ang luha sa aking mga mata. Mahal ko pa si Tamaro pero hindi ko pa kaya. Masyado pang maaga. Natatakot pa ulit akong masaktan. Hindi ko alam kung may mukha pa akong ihaharap sa kanya. Nasayang ang lahat ng effort niya. Nakarinig ako ng katok mula kay Jessa. Maging ang boses ni Pia narinig ko sa labas. Pero hindi ko na binuksan iyon. Ayoko pa ng kausap. Nakatulog ako sa gitna ng aking pag-iyak. Hindi pa nga ako nakapagpalit ng damit. Nagising ako dahil sa malit na kamay na naglalaro sa aking mukha. Nang dumilat ay ang mukha ni Tristan ang sumalubong sa akin. Tinawag ko siya at mahigpit na niyakap habang humahalik ito sa aking pisngi. Napaayos ako ng upo nang pumasok si Jessa sa aming kwarto. Hindi ka nakapagpalit ng damit, puna niya. Kita ko pa rin ang lungkot sa kanyang mukha dahil sa nangyari kagabi. Batid ko, suportado niya si Tamaro ngayon. Samantalang nung una ayaw niya ako sumama dito. Si Tamaro? Nahihiyang tanong ko. Nasa kabilang kwarto, hindi pa rin lumalabas. Ang daming ininom kagabi, kwento niya. Lalo ko na konsensya. Mahal ko pa rin si Tamaro. Takot lang talaga akong sumagal ulit. At meron talagang bagay na pumipigil sa akin. Ano ba talaga nangyari, Angie? Tanong ni Jessa. Di ako sumagot. Ayoko munang sumagot sa kahit anong tanong. Hindi ko pa rin kayang magpaliwanag. Masyado pang mabigat ang dibdib ko. Kailangan ninyong mag-usap. Sabi pa niya na tipid kong nginitoan. Sandali ako nag-ayos ng aking sarili. Tahimik akong pumasok ng kwarto kung nasan si Tamaro. Natutulog pa ito hanggang ngayon. Hindi maayos ang pagkakadapa niya sa kama. Maging ang suot niyang long sleeve bukas na pero hindi yan nahubad. Matapos kong pulutin ang ilang bote ng alak, umupo ako sa kanyang tabi. Marahan kong hinaplos ang kanyang buhok. Kita ko sa mukha niyang sakit na nararamdaman at ang tanda na magdamag din siyang umiyak. Tamaro, I'm sorry. Marahang sabi ko. Dahan-dahan niyang idinilat ang kanyang mga mata. Inaasahan ko magagalit siya sa akin pero nagulat ako nang niyakap niya ako at umiyak. Okay lang kahit tinanggihan mo yung proposal ko, Angela. Basta wag niyo lang akong iwan. Please, Angela, wag niyo lang akong iwan. Pagmamakaawa niya. Tumulong aking masaganang luha. Mas lalo ako nasaktan na makita kong ganoon ang kalagayan ni Tamaro. Umalis din ako kaagad nang huminahon na siya. Bigla akong bumalik sa kwarto ko kanina. Mahal ko siya pero natatakot din ako. Lalo na't may sekreto pa siyang hindi niya masabi sa akin. Gusto ko bigyan si Tristan ng buong pamilya. Gusto ko bigyan ng chance si Tamaro. Gusto ko na maging masaya at tahimik ang buhay. Pero mukhang malabo pa ata mangyari yun hanggat may sekreto kami sa isa't isa. Sa ibang kwarto pa rin ako natulog ng sumunod na araw. Pagkagising ko, mabilis din ako lumabas ng kwarto para puntahan ang aking anak. Nasa hagdanan pa lang ako, dinig na dinig ko na ang ingay nito. Pagdating sa may salas, naabutan ko silang mag-ama.
Nakatayo si Tristan sa loob ng kanyang crib habang pinaglalaroan ng buhok na Tamaro na nakahilig sa kanya. Paulit-ulit niyang hinalikan ang anak namin. Dahil sa pag-abot ni Tristan sa kanya, halos mabasa na rin ang kanyang buhok ng labi nito. "Good morning, baby," sabi ko. Para kay Tristan. Sabay silang lumingon sa akin. Nakita ko pa ang gulat ni Tamaro. Nagulat din ako na makita ko umiiyak pala siya. Mabilis siya nagpahid ng luha. Nawala lang ang atensyon ko sa kanya na maglahad ng kamay si Tristan sa akin para magpabuhat. "Angela?" Paos na pagtawag ni Tamaro sa akin. Tipid ko siyang anitian na parang wala kaming problema. "Good morning," sabi ko pa. Lumapit siya sa amin ni Tristan na pareho kaming niyakap. Naramdaman ko pang paghalik nito sa aking ulo. Hinarap ko siya. Tinaas ko ang kamay ko at marahang pinahira ng kanyang pisngi. Hinawakan niya ang kamay kong nasa kanyang pisngi at saka umiling. At niyakap ako na mahigpit. Siya naghanda ng almusal namin. Kahit ang paglalagay ng plato, hindi niya na ako pinatulong. Si Tristan na nagpagaan ang loob namin pareho. Natatawa na lang kami sa tuwing magana itong kumakain ng kanyang yogurt. Malapit ng birthday ni Tristan, sabi ni Tamaro. Tumango ako. Sinabi niyang balak niya magbakasyon na kaming tatlo lamang kaysa magpa-party. Sandali ako napaisip. Pakiramdam ko kasi ay bakasyon na naisip niya dahil meron siyang gustong layuan. May gusto siyang iwasan. Tumango na lamang ako. "Sige, kung yan ang gusto mo. Ang kaso wala sila Jessa doon. Pagkatapos ng bakasyon, magpapaparty naman tayo para makasama pa rin natin sila." Sabi pa niya sa akin kaya naman wala na ako nagawa. Sige, walang problema sa akin. Pagsang-ayon ko. Dahil wala naman akong magawa, nag-ayos na lang ako ng bahay. Sila Tamaro at Tristan naman nasa may sala. Bantay sarado niyang anak na ngayong gumagapang at tumatayo na. Nasa may second floor ako na marinig kong may nag-doorbell. Hindi ko yun pinansin nung una hanggang bumaba din ako para malaman kung sino ba iyon. Nabigla ako na makita kong ang mami ni Tamaro iyon. Sinalubong niya ako ng ngiti. Hindi pa siya nakontento. Lumapit pa siya sa akin at niyakap ako. "Magandang umaga po," bati ko. At the end of the day, siya pa rin ang ina ng aking asawa. May dinaan lang akong kaibigan malapit dito. Kaya naman napagpasyan kong bumasita, sabi niya. Tipid ng ngiti na lang na isukli ko sa kanya. Di pa rin naman kasi ako komportable na kausap siya at malapit siya sa akin lalo na't hindi magandang nangyari sa amin noon. Halos puro mga ngiti at tango lang na isagot ko sa mama ni Tamaro habang walang tigil to sa kwento. Siya na rin naghanda at nagluto ng tanghalian namin. Nagluto to ng sinigang na hipon. "So, saan gaganapin ang party ng apo ko?" Tanong nito habang nasa hapag kami. "Magbabakasyon na lang kaming tatlo, ma. Pagbalik namin, saka namin pag-uusapan ni Angela magiging party niya." Paliwanag ni Tamaro dito. "I want the best for Tristan, kaya't sana naman gawin natin ang grande ang pag-iisang taon ng apo ko. You know, I can support all the expenses na kakailanganin." Paninigurado nito. Napatingin ako kay Tamaro. Alam kong excited lang ang mommy niya dahil unang apo ito ni Tristan, pero hindi rin naman tama na siya ang gumastos. Ayoko rin sana na masyado ang grande, hindi naman sa tinitipid kong anak ko. Hindi na po kailangan, ma, at wag po masyado ang grande. Bata pa naman si Tristan, hindi pa niya gaano ma-appreciate yon. Paliwanag din niya. Nagkibit balikat ang mommy niya. "Okay lang kung yun ang gusto mo." "Kayo ng parents kaya wala ako magagawa," sabi niya. Hapon na nang umuwi ang mommy ni Tamaro. Wala pa sana silang balak, may tumawag lang sa kanyang importante, kaya umalis. Nagkulong kaming tatlo sa kwarto kinagabihan. Hindi pa rin kasi dinadalo na antok si Tristan kaya naman, nilatag namin ang rubber mat sa gilid ng kama. At doon kami umupo ni Tamaro habang nakadapa kami sa ang aming anak na naglalaro. Bukas ang TV sa isang Tagalog movie. Hindi ako masyadong nanonood dahil nasa kay Tristan ang focus ko. Naagaw ng palabas na yun ang atensyon ko na may pamilyar na kanta ang tumunog. "Ili-ili tulog anay, wala diri imo nanay." Para may malaking bagay na bumara sa aking lalamunan. Miss na miss ko ng nanay. "Angela?" Agad kong naramdaman ng paglapat ng mainit na palad ni Tamaro sa aking magkabilang pisngi. "Shh! Anong problema?" Nag-aalalang tanong niya habang pinapahira ng hinlalaki niya ang aking luha. "Na-miss ko si nanay. Miss na miss ko na si nanay." Paulit-ulit na sambit ko, tuluyang napahagulhol. Naramdaman ko ang mahigpit na yakap ni Tamaro sa akin. Pero hindi yun ang tunay na nakapagpabagabag sa akin, kundi ang panginig ng kanyang katawan habang yakap ako. "I'm very sorry, Angela. I am so sorry."
Paghingi niya ng tawad sa hindi ko malamang dahilan. Okay na bang lahat? Wala na tayong nakalimutan? Tanong ni Tamaro habang check yung mga gamit na dadalhin namin patungo sa beach resort kung saan kami magbabakasyon. Okay na lahat, sagot ko sa kanya. Sinara niya ang likod ng sasakyan kaya naman pinunasan ko muna ang pawisang si Tristan. Hawak ito ang laroang naliligo na naman sa kanyang laway. Safety first, nakangiting sabi niya habang kinakabahan kami ng seatbelt. Tahimik lang ako habang nasa biyahe kami. Paminsan-minsan niloloko ko si Tristan sa pagkuha ng laruan sa kanyang kamay. Naaliw naman kami ni Tamaro dahil di namin malaman kung maiiyak ba o matatawa. Hanggang kailan ba tayo doon? Kailan tayo uuwi? Tanong ko. Napabaring ito sa akin dala na rin ng traffic. Kinuha niya ang aking kamay at mahigpit tong hinawakan. Di pa nga tayo nakakarating. Pag uwi na kagad ang iniisip mo? Pagbibiro niya dahilan para mapakagat labi ako. Oo nga naman. Humingi ako ng paumanhin kaya ngitian lamang ako. Nakatulog na si Tristan sa biyahe. Pinagmasdan ko ang mukha nito. Nakumpirmang kamukha niya talaga si Tamaro. Ang daya naman, kamukha mo si Tristan. Wala naman ata siya nakuha sa akin. Pagtatampo ko. Natawa siya. Malakas lang talagang dugo ko. Pagmamayabang niyan ay kinanguso ko. Nakita kong bahagya siyang napasulyap sa akin. Oh, wag ka nang malungkot siyan. Malay mo naman yung next baby natin kamukha mo na. Sabi niya na ikinabato ko. Naramdaman ko ang pagpula ng aking pisngi, kaya naman napayako ako. Sa kalagitnaan ng biyahe, dumaan kami ng drive-thru para sa aming pagkain. Mas pinili naman ni Tamara na sa Jollibee at bumili ng burger at fries. Sinadya naming damihin ng fries dahil kahit kasi si Tristan ay kumakain. Kung gusto mong umidlip, okay lang, sabi niya. Ayoko namang naiwan sa mag-isa. Nakakapagod mag-drive ng mahaba tapos wala ka pang kausap. Kaya nilabanan ko yung antok hanggang nakarating kami sa resort. Lagi daw nilang binibisit ang resort na ito, lalo na kapag may family gathering sila. Medyo malayo ang mga rest house sa main house ng buong resort. Malayo din ang pinagparkan ng sasakyan namin kaya naman dala ni Tamaro lahat ng gamit. Ang hindi niya kinaya, babalikan na lamang daw niya. Tara na, Angela. Pag-agaw ni Tamaro ng atensyon ko. Tsaka ako napansin ang kabuuan ng rest house. Sa labas pa lang makikita mo ng malamig at presko sa loob. Magaan sa pakiramdam. Nakatanaw ako sa dagat habang dinadama ang malakas na paghihip ng hangin sa may veranda. Tulog na si Tristan at nasa banyo naman si Tamaro. Mas lalo mahigpit ang yakap ko sa aking sarili na muli kong maramdaman ang malamig at malakas na hangin tumama sa aking balat. Hanggang ngayon nangungulila pa rin ako kay nanay. Huli kaming nagkita bago ko mag-birthday. Ang sabi niya uuwi siya pero hindi yun nangyari. Kahit nang mamatay si tatay hindi pa rin siya nagpakita. Napabalikwas ako na may mainit na katawan ang yumakap mula sa likuran ko. Nakakalunod. Ang lalim ang iniisip mo. Bulong ni Tamaro. Halos makiliti ako dahil sa kanyang hininga. Pinapagalitan ko kasi sa nanay sa isip ko eh. Madaya siya. Alam ko mali pero galit ako sa kanya. Nang iwan siya. Sumbong ko at di ko napigilang pumiyok. Baka may dahilan ng nanay mo, Angela. Mahinang sabi ni Tamaro. Mabilis akong napailing. Sabi niya uuwi siya para sa birthday ko. Inintay ko siya buong araw kasi akala ko tutupad siya sa pangako niya. Tapos nung araw din yun namatay si tatay. Tumawag siya para sabing uuwi siya dahil sa nangyari. Ni hindi niya nga naalalang batiin ako eh. Pagtatampong kwento ko pa. Shhh! Sigurado ako kung nasa man ang nanay mo ngayon, hindi niya ginusto yon. Hindi niya sinasadya na hindi ka balikan. Pag-aalo niya sa akin. Pinaharap niya ako sa kanya at kinulong ang pisngi ko gamit ang mga palad niya. Andito kami ni Tristan, Angela. Kami, hindi ka namin iiwan. Malambing na sabi niya sa akin at sa kanya hinalikan ng noo ko. Niyakap ko siya. Thank you, Tamaro. Birthday ni Tristan ang sumunod na araw. Napabungis-ngis to nang batiin namin sa Tamaro. Ma! Tawag nito at naglahad ng kanyang kamay para magpabuhat. Kinuha ko siya at pinuno ng halik. Happy birthday, baby ko. Malambing na sabi ko dito. Happy birthday, baby. Sabi din ni Tamaro bago hinalikan ng noon nito. Natawa kami ng tinabig niyang cake na hawak ni Tamaro dahilan para mapuno ng icing ang kanyang kamay. Si Tamaro ang nagduto ng mga pagkain para sa amin. Pinaupo ko si Tristan sa kanyang high chair para subuan. Pagkatapos kumain, pupunta daw kami sa kabilang isla para mamasyal. Tanaw ko rin sa dagat ang yating gagamitin namin. Huwag mo nang masyadong alalahanin yung anak natin, Angela. Malaki na yan.
Sagot ni Tamaro dahilan para makurot ko siya sa tagiliran. Anong malaki ka dyan? 1-year-old pa lang yung anak mo, no? Dahil sa aking reaksyon, lalo lang tong natawa. Pagkatapos mag-breakfast, nag-ayos na kami para sa pagpunta namin sa kabilang isla. Mas marami daw kasi ang pasyalan doon. Kakaibang siyang aking nararamdaman. Para na kasi kaming isang normal na pamilya. Ito kasi yung bagay na matagal ko ng pangarap. Tamaro, nakakahiya. Namumulang sabi ko sabay iwas sa camera ni Tamaro. Kanina pa kasi kami nito kinukunan na ng tinatato. Wala kang dapat ikaya, Angela. Sa atin tong yate. Pwede mong gawin lahat ng gusto mo dito. Sabi niya sa akin. Ayoko pa rin. Nahihiyang sabi kong napatakip pa ng mukha. Ikaw na lang, baby. Pagpipilit niya sa anak namin. Pero hindi naman sa nito pinapansin. Tumaas ang isang sulok ng labi ko. Napangisi ako at saka dinilaan dahilan para kumunot ang noon nito. Wala pa bang isang saglit napatili ako dahil sa biglaang pagyakap niya sa amin. Tamaro? Mas lalo niya lamang kaming nayakap na mahigpit ni Tristan. Minsan na kayong nawala sa akin. Hindi ko nahayaang mangyari pa ulit yon. Bulong niya sa akin. Nakakapagod pero masaya. Madami nga talagang po pwedeng pagpasyalan sa kabilang isla. Kahit nga si Tristan mahimbing ng tulog eh. Narinig pa namin na mahinang paghihilik nito. Dumiretso ako sa banyo pagkalapag ko kay Tristan sa crib niya. Sandali lang din naman ako doon dahil nararamdaman ko ang antok at pagod sa ginawa ng pamamasyal kanina. Wala mang party na ganap sa birthday ni Tristan. Hindi naman mapapantay ng kahit anong bagay ang nararamdaman niya sa kasama ni Tamaro. Nag-enjoy ka ba? Tanong ni Tamaro nang bigla na namang yumakap ang aking likod. Oo, kahit nakakapagod. Nakangiting sagot ko. Napairap ako nang pinaulan nito ng maliit at maluksong halik ang gilid ng aking leeg. Baka nakakalimutan mo, si Tristan ang may birthday at hindi ikaw. Paalala ko sa kanya. Pinaharap niya ako sa kanya. Nag-usap kami ni Tristan kanina. Sinabi niya sa akin kung anong gusto niyang regalo. Sabi nito lalong kinataas ng aking kilay. Ano? Gusto raw niya ng kapatid? Sagot niya. Nanlaki ang mata ko. Kukontra pa sana ako na mabilis niya nang itatake ang aking labi. Nagising ako umingiti sa mga labi habang pinagmamasdan ang mahimbing na pagtulog ni Tamaro sa aking tabi. Nakapato ang kanyang kamay sa bandang tiyan ko. Bahagya ako lamang tinasang kumot na nagtatakip sa ubad naming mga katawan. Naupo ako at pinagmasan ulit siya. Nung una, kung makita si Tamaro, iba na talaga ang nararamdaman ko para sa kanya. Lalo tuloy akong ginanahan noong magtrabaho. Siya ba naman ang boss na makikita mo araw-araw? Naging mabilis ang arrangement namin noon. Biglaan ang mga pangyayari. Dahil na rin siguro sa may gusto ako sa kanya. Mabilis akong napapayag. Marami na kaming napagdaanan. Hindi man masyado maganda, ay kahit dumating yung araw na bigyan ako ng pagkakataong mamili ng kapalaran, itong kwento pa rin namin ni Tamaro ang pipiliin ko. Maingat kong kinuha ang aking kamay. Pumunta ako sa may walk-in closet para kumuha ng bagong robe at tuwalya. Maaga ako maliligo para makapagluto ng breakfast. Pagkatapos magbihis, tumabas na ako ng kwarto. Bago tuluyang bumaba, ay napadaan ako sa home office nila. Hindi ko alam kung anong pumasok sa aking isip at pumasok ako doon. Maraming mga libro. Ang ibang gamit to ay halata ding antigo. Umupo ako sa malaking office table na gawa sa mamahaling kahoy. Marahan ko yung pinagmasdan ng aking kamay bago ko binuksan ang mga drawer. Napahinto ako sa pinaka-jolong drawer na makakita ng litrato. Ang mga mukhang nandoon ay pamilyar sa akin. Nay? Tanging nasambit ko na lamang nang tuluyang makita kong malino na babae sa litrato. Lalo ako naguluhan. May hawak itong bata sa isang litrato. Hindi naman ako yun, pero ang lubos kong ipinagtataka. Bakit mayroong ganitong litrato si Tamaro? Bakit may litrato siya ni nanay? Angela? Ganito tawag nito sa akin na makita niyang aking hawak. Bakit may ganito ka? Tamaro? Saan ang galing to? Desperadang tanong ko. Kita ko ang pangamba sa kanyang mukha. I don't know, Angela. Wala sa sariling sagot niya. Saan mo to nakuha, Tamaro? Medyo tumaas na ang boses ko. Sino tong bata sa picture? Hindi ako to. Sino to? Mariin lamang itong napapikit na lalo kong kinainis. Tamaro, please, sagutin mo ko. Sigaw ko dahil sa frustration. Hindi ko na rin matago pa ang pag-apaw ng aking emosyon.
Wag ngayon, Angela. Pakiusap niya. Naikiyom ko ang aking kamao. Sino to? Muling sigaw ko. Pero nandaki ang mata ko sa sagot niya. Si Maricar. Parang may ko anong bumara sa aking lalamunan. Anong kinalaman ni Maricar sa nanay ko? Naguguluhang tanong ko. Napahilamo siya sa kanyang mukha at nagtangkang lalapitan ako na agad akong umiwas. Sagutin mo ko, Tamaro, please. Umiiyak na pakiusap ko. Shit, Angela. Frustrated na sabi niya dahil hindi halatang nahihirapan siya. Tamaro? Banta ko sa kanya dahilan para lumabas sa bibig niya ang bagay na hindi ko inaasahan. Kapatid mo siya, Angela. Ate mo si Maricar. Ano ang gagawin ni Angela ngayong nalaman niya na ang babaeng pinilit sa kanya noon ni Tamaro ay kapatid pala niya? Paano ito tatanggapin ni Angela? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.